Totoo ng pag-solve ng Rubik's Cube under 20 seconds ay mahirap sa umpisa, pero I'm sure na kaya mong maabot yan gamit ang mga advanced methods at tamang practice. Anyway, ito yung rough breakdown ng times mo sa bawat stages ng advanced method na CFOP. Sa first stage, which is yung cross, ay 3 seconds, F12 stage naman ay 11 seconds, OLL is 3 seconds, at PLL, which is yung last stage, is 2 seconds. Of course, hindi naman kailangan ganito dapat kasi pwede naman mas mabagal ka sa cross and then babawi ka sa F2L at last layer. At pwede rin mas mabagal ka sa last layer pero mabilis ka sa cross at F2L. Ngayon, kung nasa level ka ng sub 25 or slower, don't worry dahil magbibigay ako ng 5 fundamental tips para mag-improve ka pa. Let's go! Number 1, magkaroon ng muscle memory. Sa unang tip ko, simple lang ang gusto kong sabihin. Ang masanay ka sa mga cases. At pag sinabing cases, yun yung mga F2L cases, OLL at PLL cases. Kapag hindi mo na pinapansin yung bawat move mo, doon mo masasabi na may muscle memory ka na. Tandaan ng speed cubing ay more on muscle memory rather than mental memory. Now, para mas mag-make sense yung mga sinasabi ko, take this for example. For example, itong F2L case na to, kung saan yung F2L corner natin ay nandito at yung corresponding edge niya ay nandito sa likod. At gusto natin silang isolve sa back slot. Ngayon, kung beginner F2L pa lang ang alam mo, tinitignan mo na kailangan mong itago or i-hide itong corner dito sa baba and then i-move ng dalawang U, move itong edge dito para mag-partner sila bago i-insert dito sa back slot. Ngayon, ganun ang gagawin mo. So, tago, tas move, U2, and then itataas, and then insert mo na siya sa likod, parang ganito. Ngayon, kapag may muscle memory ka na, hindi mo na kailangang tignan yung bawat move na kailangan gawin ng mga fingers mo. Ang kailangan mo na lang gawin is una, i-identify mo yung case, tapos i-position mo sila sa tamang position, and then i-perform yung tamang algorithm. In this case, nakita ko na nandito yung edge at nandito yung corner at pareha sila ng top sticker, which is green. So, ilalagay ko sila sa position to kung nandito sila, or kapag nandito, gagawa lang ako ng U2, and then, perform ko yung algorithm, parang ganyan. Isa pang example itong case na to kung saan yung gusto nating isolve dito ay yung white, green, at red F12 pair, itong corner na to, and then yung corresponding edge niya ay nandito sa likod. Ngayon, kapag gagawin natin yung recognize, set up, at saka solve, ganito ang mangyayari. So, recognize, and then kailangan nating i-set up dito sa position na to, and then solve, gamit yung algorithm na dapat memorize na ng iyong finger tricks using the muscle memory. Recognize, set up, solve, parang ganyan. Last example para sa F12 stage ay itong case na to, kung saan yung corner natin ay nandito, tapos itong edge ay nandito. Ngayon, kapag may muscle memory ka na, kailangan mo lang silang i-set up sa ganitong position and then kailangan mong i-execute yung algorithm para dito nang hindi na tumitingin. Para ganyan. Siyempre, ganun din para sa mga last layer cases. For example, itong OLL case na to, kung saan kapag beginner ka pa lang, maybe ang tinitignan mong palatandaan ay itong F12 pair na to. Kasi ang gagawin natin is take out, parang ganyan. Tapos ilalayo mo siya sa slot niya, and then insert mo siya, tataas mo tong slot na to, and then U2, and then insert. Parang ganyan. Ngayon, kapag may muscle memory ka na, ang kailangan mo lang gawin dito is i-recognize yung case. For example, nandito pa siya, so recognize the case, and then set up, tapos i-execute yung algorithm as fast as you can. Parang ganito. Siyempre, ganun din sa mga PLL cases. For example, ay itong T-perm na to. Ngayon, kapag beginner ka pa lang, ang tinitignan mo maybe is itong pair na to, kung saan tinitake out mo siya, and then insert mo siya sa ibang way. Ito naman ang i-reinsert natin. And then reinsert dito. Parang ganyan. Pero syempre kapag may muscle memory ka na, ang kailangan mo lang is i-recognize yung case dito sa angle na to. Even dito. Tapos i-set up mo siya dito. And then perform mo yung algorithm as fast as you can. Parang ganyan. Now, ang tanong is, paano ka magkakaroon ng muscle memory? Ang sagot dyan ay obvious. Just keep drilling cases o mag-practice ka lang sa execution hanggang sa ma-absorb na yun ng muscle memory mo sa fingers. Isipin nyo na parang nagbabike or nagigitara ka. Imbis na tinitingnan mo pa yung bawat padjak or bawat chords mo, umaasa ka na lang sa muscle memory mo at hinahayaan mo na lang mag-flow yung binti mo or daliri mo. At yun din ang point ng muscle memory sa speed cubing. Kahit nakapikit ka pa, kaya mo nang isolve yung mga cases na alam mo. For reference, nasa around 1 second to 1.5 seconds ang time ko sa pag-execute ng OLL at under a second naman sa mga PLL cases. Kung hindi mo pa naabot yung ganitong level, okay lang yan dahil I'm sure kaya mo naman. Basta muscle memory sa lahat ng cases. Yan ang gusto mong i-develop kung gusto mong ma-break yung 20 seconds barrier. Now, kung naghahanap ka ng mga magandang algorithm for F12 at OLL and then PLL, meron akong mga videos sa channel na to. Number 2.
Pag-aralan ng tulok OLL at tulok PLL. Sa pangalawang tip ko naman, hindi ko na kailangang ipakita lahat ng cases ng tulok OLL at PLL. Meron akong dedicated videos para sa mga yon at ililink ko na lang sila sa baba. Pero basically, gustong matutunan ng tulok OLL at PLL kasi mas mabilis siya kaysa sa beginner last layer method. Now, meron akong dalawang tips para sa mas mabilis na tulok OLL at tulok PLL. Number 1 is good finger tricks. Kung naghahanap ka ng video about advanced finger tricks, meron din akong video para dyan. Pero kung napanood mo na yung video, ang gusto kong i-emphasize doon ay yung double flex gamit ang isa sa mga kamay mo. Pero in my case, kaya ko siyang gawin sa left at right hands ko. Yung F moves, gamit yung index fingers. Pwede ito, or pwede ito. Pero ang technique dito is, itong left index finger is ilalagay mo sa S layer, ito, para hindi gumalaw yung middle layer. Tapos F prime move using your right thumb, or pwede rin ito, F. Tapos, itong D at D prime turns, gamit itong mga ring fingers, which should be easy kapag malapit ka na mag-sub 20. Second tip naman ay iwasan yung unnecessary U-turns during the last layer. Dito naman sa tip ko na to, ang kailangan mo lang tignan or i-recognize ay yung case bago ka mag-turn. Hindi yung nag-random U-moves ka habang nire-recognize mo yung case. Ang bagal yun. So, for example, itong case na to, itong OLL na to, so line case siya. So, gagawin mo ganyan. And then, makikita mo yung case na to, hindi ka na mag-random U-moves dahil dito pa lang makikita mo kung anong case na to. So, position mo agad and then execute the algorithm, parang ganon. Ganon din sa tulok PLL. Ngayon, nakita mo na may dalawang magkaparehas na sticker dyan. So, ang gagawin mo is ilalagay siya dito sa right side tapos i-perform yung algorithm na to. And then, masusolve na natin yung mga corners. And then, yung last, itong algorithm na to which is yung H-perm. Parang ganon. Number 3, pag-aralan mag-solve sa backslot. Again, meron akong video na dedicated sa advanced technique na to, but to have a preview sa kung anong gusto mo matutunan, ganito siya. For example, itong case na to, kung saan ang gusto nating isolve dito ay itong F12 pieces na green at red sa likod. Ngayon, kapag hindi mo pa alam yung algorithm dito, mag-rotate ka pa 2 beses and then isosolve siya sa backslot. Parang ganyan. Pero sa angle na to, pwede na siyang masolve sa backslot. Parang ganito. Isa pang example ay itong case ito kung saan ang gusto nating isolve dito ay yung orange at green. Ito naman yung corresponding edge niya at nasa likod siya. Ngayon, kapag hindi mo pa alam yung algorithm para dito, so mag-rotate ka pa, i-take out mo pa yung 2 pieces na yan, tapos isosolve yung case ito. Pero sa angle na to, pwede mo na siyang isolve sa backslot. So, gagawin mo is dito, tatapat mo lang, and then gawin ito. Isa pang example ay itong case na to kung saan parang pareha siya sa naunang case kanina pero misinserted or maling position yung pagkaka-insert dito sa edge na to. Ngayon kapag ka nandito ka sa angle na to, gusto mo siyang isolve sa backslot, ganito ang gagawin mo. So itatapat muna and then itong algorithm na to, parang ganyan. Last case itong case na to kung saan ganito yung position ng 2 F12 pieces natin at gusto natin siyang isolve sa likod. So ang gagawin mo is tatapat muna yung corner dito, insert, and then U2, tapos isolve yung 2 pieces na to parang ganito. Parang ganyan. Of course, dapat kaya mo rin gawin yung mga lefty cases katulad nito. So, gusto nating isolve itong 2 F12 pieces na ito sa left back slot. Ganito ang gagawin mo. Hindi mo na kailangan mag-rotate. Isa pang example ay ito. Parang ganun. For sure, maninibago ka sa una kasi hindi mo nga masyadong nakikita yung mga sinusolve mo. Pero kung pinapractice mo siya ng paulit-ulit, hindi mo na talaga kakailanganing tingnan yung mga F12 pairs mo. Don't worry dahil sabi ko nga, meron akong video about backslots kung saan tinuro ko yung mga tricks at algorithms as well as kung kailan ka dapat mag-rotate para mas maging efficient. Number 4, take out F12 pieces more efficiently. One common mistake na nakikita ko sa mga beginners ay yung inefficiency nila kapag ka nagte-take out ng mga F12 pieces. So normally, kapag nagsosolve ka ng F12 cases, lalo na kapag beginner method pa lang ang gamit mo, dapat nasa top or third layer yung parehas na F12 edge at yung F12 corner. Kaso nga lang, hindi yan lagi nangyayari. Minsan, isa lang yung nasa top layer. For example, itong F12 corner to at ito yung corresponding edge niya. Pero mali siya ng position sa slot niya. Ngayon, kapag ka beginner technique pa rin ang ginagamit mo, tinitake out mo siya randomly, parang ganyan or ganyan. Isa pang example itong case na to kung saan yung F12 corner ay solve na tapos nasa top layer or third layer pa rin yung F12 edge niya. Ngayon kapag beginner ka pa lang, tinitake out mo itong corner parang ganyan para magsama sila or lalagay mo muna siya dyan. Tapos, isa-solve inefficiently. Now, hindi ko may papakita lahat ng cases dito, pero ito yung mga ilan sa kanila. Don't worry dahil pinakita ko na to sa ilang videos ko about F12 cases at yung video ko about backslots. Case number 1 na itong case na to kung saan ito yung mga F12 pieces natin. So, nagmamatch yung dalawang kulay niya, green, green, at saka red, red. At nasa top yung white sticker. Ngayon, kapag nandito ka sa angle na to, ang gusto mong gawin is ganito. Lalagay mo siya sa likod. Ganyan. And then insert, parang ganyan.
Ngayon, kung nandito ka naman sa angle na to at gusto mo silang isolve sa backslot, ganito ang dapat mong gawin. So, itatapat yung corner dito sa edge, and then gawin yung algorithm na to. Sunod namang case ay itong case na to kung saan ang gusto natin isolve dito ay yung red at blue pair sa harap. So, ang gagawin mo dito is ganito. And then, insert, parang ganyan. Sunod namang case ay itong case na to kung saan ang gusto natin isolve dito sa backslot ay itong orange at blue. So, normally, take out mo siya dyan, parang ganyan, or ganyan, randomly. Pero pwede mo na siyang isolve dito sa backslot sa angle na to. So, ang gagawin mo is lalagay mo dito sa likod yung corner, F', and then solve itong dalawang cases or pieces, parang ganyan. Next case ay itong case na to kung saan maraming beginners pa rin ang nagkakamali. So, ang gusto natin isolve dito ay yung green at orange. Ngayon, kapag beginner ka pa lang, tinitake out mo pa yung corner, tapos isosolve yung dalawang pieces. Pero dito sa angle na to, ang gagawin mo is tatapat mo lang, pair up, and then insert, parang ganyan. Next case naman ay yung inverse niya. Marami pa rin beginner nagkakamali dito. Tinitake out, parang ganyan, or ganyan. Tapos sinusolve yung dalawang pieces. Ngayon, pwede na sila masolve sa angle na to, parang ganito. Number 5, huwag ka mag-rotate. Just do U-turns. Another common mistake ng mga cubers na sub 30 pababa ay yung maraming rotations during F2L, lalong-lalo na sa last layer stage. Sa last layer, ibig na mag-rotate ka para sa isang PLL case, mas mabilis kung mag-U-turn ka bago mo gawin yung algorithm and then mag-AUF ka na lang sa huli. For example, itong T-perm na to, kapag pinag-aaralan mo yung case na to, nakikita mo na ganito natin siya in-execute sa angle na to. So, nandito yung headlights, parang ganyan, and then in-execute mo yung algorithm sa angle na to. Pero what if nakuha mo siya sa angle na to kung saan nandito yung headlights? Ang gagawin mo ba is mag-rotate ka ng dalawa, 1, 2, or mas mabilis kung mag-U2 ka na lang and then proceed ka sa algorithm and then AUF, parang ganon. Another example ay itong U-perm na to at ang ginagawa ng mga beginners dito ay tinatapat muna nila sa collar. So 1, 2, dalawang rotations na yun. At dito nila i-execute yung algorithm. Pero sa angle na to, pwede mo nang isolve yung case na to without rotating. So execute the algorithm and then mag-U2 as your AF. Also, ganito din dapat ang maging habit mo sa OLL stage. Mas maigi mag-U-turn ka na lang para i-align yung mga cases sa mga daliri mo kaysa mag-rotate ka parang sa case na to. So, imbes na rotate dalawa, pwede mo na lang mag-U2 and then execute the algorithm, parang ganyan. Basta generally, ang gagawin mo sa third layer stage ay no rotation dapat. Sa F2L naman, iwasan mo rin yung mga unnecessary U-turns kapag naghahanap ka ng F2L pieces. Instead of rotating, why not mag-U-turns ka muna dahil chances are may mahanap ka namang mga F2L pieces na parang ganito. So for example, ang gusto natin isolve dito ay yung blue at red F2L pieces. Nasaan yung corresponding edge niya? Kung mag-rotate tayo, 1, 2, ito yung corresponding edge niya. At mag-rotate back ka ulit. All in all, 4 rotations na yun. And then lalagay mo siya sa spot na to, pair up, and then solve. Parang ganon. Whereas kapag ka nag-U-turns ka muna, makikita mo na nandito yung corresponding edge niya. So lagay sa spot na yan, pair up, and then solve. Parang ganyan. Basta U-turns muna, then recognize mo yung case, and then kung kailangan mag-rotate, dun ka lang mag-rotate. So try natin itong scramble na to. Ang first pair natin maybe is itong blue at red. So pair up. Parang ganyan. And ang next pair natin is ito. Mag-rotate ba tayo? No, hindi natin kailangan mag-rotate dahil kaya naman natin siyang isolve sa backslot. So, ganyan, pair up and then solve. Tapos, next pair natin is maybe itong orange at itong corresponding edge niya ay nandito. So, kailangan ba natin mag-rotate? I think hindi na kung kaya mo namang isolve yung or i-execute yung lefty version ng algorithm na to. Parang ganyan. So, nasolve na natin sa likod. And then, kailangan ba natin mag-rotate para sa case na to? Hindi na. So, pair up na lang, and then insert, parang ganyan. So, all in all, 0 rotations. Now, before ko tapusin itong video na to, gusto ko kayong encourage para panoorin yung ibang in-depth tutorial sa channel ko, at in that way, mas matututo pa kayo ng maigi. Yun lang, at like and subscribe. Share nyo na rin itong video na to kasi it helps the channel a lot. Thanks for watching, and as always, keep cubing!